una sa lahat. Sunog! Sumiklab sa Tondo, Maynila. Mabog. Ay no, lakas oh. Kitang-kita ang makapal na usok mula sa mga nasusunog na bahay. Pahirapan sa pag-apula ang mga bumbero dahil sa masisikip na eskinita. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Mag-inang balikbayan, natagpo ang patay sa Tayabas, Quezon. Kapatid ng biktima, sumuko sa mga pulis. 3 sakay ng tricycle patay matapos pagbabarilin sa San Ildefonso, Bulacan. Task Force na mag-iimbestiga sa binabatikos na resort sa gitna ng Chocolate Hills, binuo ng DILG. Mga empleyado ng resort, nag-alsa balutan na. Pangulong Bongbong Marcos balik Pilipinas na mula sa kanyang biyahe sa Czech Republic. Kasunduan para sa kapakanan ng mga OFW nilagdaan. Nauusong color grooming ng mga aso, cute at kinaaliwan. Pero safe ba yan? At Ben may bagong hugot song kasama si Bel Mariano. Naaagnas na ng matagpuan sa Tayabas, Quezon ang mag-inang balikbayan galing Japan. Sumuko na ang isa sa mga person of interest sa krimen na kapatid mismo ng isa sa mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Yung sa tubig kaya at nababad na yung mga dugo doon sa tubig. Pebrero 22 ng gabi nang ma-recover ng pulisya ang mga maletang ito sa ilalim ng tulay sa Tayabas, Quezon. Ang isa sa mga maleta may lamang mga unan at kumot na may bahid ng dugo. Ang mga maletang yan na pag-alamang pagmamay-ari ng mag-inang natagpo ang patay sa isang subdivision sa Tayabas nitong Huwebes, March 14. Naagnas na ang mga bangkay nang makuha sa hukay na hanggang hita ang lalim. Kinilala ang mga biktimang sina Lori Litada, 54 years old, isang OFW, at anak niyang si Mai Motegi, 26 years old, isa ng Japanese national. February 21 pa huling nakita ang mag-ina na kararating lang ng Pilipinas mula sa Japan. Ayon sa mga pulis, person of interest sa krimen ang nakatatandang kapatid ni Lori na si Ligaya Olivia Pahulas at kanyang mister na si Charlie Pahulas. Sa bahay na mag-asawang Pahulas nakituloy ang mag-ina pagdating nila sa Pilipinas. Isa sa mga tinitingnang motibo ang alitan ng magkapatid na sina Lori at Ligaya tungkol sa pera. Lalo't na pag-alamang nawawala ang nasa 5 milyong pisong pera na dala ng mag-ina pag-uwi nila mula sa Japan. Pambayad daw sana ang pera sa biniling house and lot ng mag-ina. Mukhang pinagtitiwalaan nila sa pera itong si Ligaya. Pinagplanoan, alam na nila ng pera eh. Nawawala din si Charlie. Pwede natin maging person sa Pinterest. Sa ngayon, hawak na ng Tayabas Police si Ligaya matapos sumuko kahapon sa Piodoran Police sa Albay. Nagtago pa raw sa Sorsogon si Ligaya bago sumuko. Ayon pa sa mga pulis, nagtangka pang magpakatiwakal si Ligaya nang uminom siya ng pesticide. Handa naman daw makipagtulungan sa investigasyon ang pamilya ni Ligaya. Pinaghahanap pa ng pulisya ang asawa ni Ligaya na si Charlie. Isinasa ilalim na sa pagsusuri ang labi ng mag-ina para malaman ang tunay na ikinasawi ng mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nasunog ang nasa 30 bahay sa Tondo, Maynila kagabi. Isa ang sugatan na taabot sa 100 pamilya ang nawala ng tirahan. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Mabog. Ay no, lakas oh. Malayo pa lang, tanaw na ang maitim na usok at nagangalit na apoy mula sa mga nasusunog na bahay sa Herbosa Street sa Tondo, Maynila bandang alas 10 kagabi. Kabilang sa mga natupok ang bahay ng barangay Kagawad na si Letty Bungkan. Nakajudis siya sa barangay nang sumiklab ang sunog. May pumunta po dito sa barangay, nag-report na meron nga raw pong sunog sa Quirino. So since doon po ako nakatira, sabi ko sa amin. Pero may kasunod pong bata na medyo close sa akin, na sabi niya, Lola, sa inyo na. So nung patakbo po akong pumunta roon, inabutan ko po, lumalagablab na, sabi ko, bahay na namin.
Halos walang naisalbang gamit ang kanilang pamilya. Agapan po nila yung mga konting documents. Pero lahat po, totally po, ito lang po yung kung ano po yung suot namin pare-parehong pamilya. Sinagip naman ng mga bombero ang ilang alagang asong naipit sa sunog. Yung 10 nakalabas, yung 3 lang po yung naiwan. Ang ilang kabataan naman, tumulong na rin sa pag-iigib ng tubig. Tumagal lang halos 2 oras bago naapula ang apoy. Nasa 30 bahay ang natupok. Aabot naman sa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan. Isang 20 anyos na residente ang nasugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nahirapan silang apulahin ang sunog. Challenges natin po is yung mga yung dahil masisikip yung karsada, yung malalaki natin truck hindi makapasok. And then yung mga sa supply din, medyo kinapos tayo dahil sa laki ng sunog. Pero Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Balik Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang back-to-back visit sa Germany at Czech Republic. Lumapag ang Pangulo at ang Philippine delegation sa Villamor Air Base sa Pasay City pasado 3:00 ngayong hapon. Sinalubong ang Pangulo ng ilang cabinet officials at ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang arrival speech, ibinida ni Pangulong Marcos ang $4 billion o mahigit 222 billion pesos na business agreements na naselyuhan sa kanyang working visit sa Germany. Tungkol naman sa kanyang state visit sa Czech Republic, sinabi ng Pangulo na inimbitahan niya ang mga Czech businessman na namumuhunan sa Pilipinas. Tumagal mula March 11 hanggang March 15 ang back-to-back visits ng Pangulo. I underscored the Philippines' remarkable economic performance and invited Czech businesses to invest in the areas of IT BPM, electronics manufacturing, food and agriculture, and automotive and electric vehicle manufacturing, amongst other things. Ilang kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas sa Czech Republic sa state visit ng Pangulo. Kabilang dyan ang pagtitiyak sa kapakanan ng mga OFW. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bago tumulak pa Maynila, humarap muna si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito sa Prague. Bilin niya sa mga Pinoy dito, magsama ng mga kaibigan mula sa Czech Republic kapag umuwi sila sa Pilipinas. Sana po ihiyakin ninyo ang inyong mga kaibigan Czech at sila lang sila ng Pilipinas. Sinimula ng programa, kapag magpapalipayo, pag-uwi kayo, bibisita kayo, Pasko, may kasal, o ano man, may graduation, basta pwede. Malaki raw kasi ang magiging tulong nito sa turismo ng bansa. Hangad natin na mas marami pang turista mula sa Czech Republic ang makabisita sa Pilipinas upang nakita naman nila ang napakaganda ng isla sa ating bansa at maranasan naman nila ang mainit na pagtatanggap ng mga Pilipino sa ating mga bisita. Tingin ng Pangulo, higit pa sa target ang nakuha nila sa pagbisita rito sa Czech Republic. I'm very happy to say that the little time that we spent here in Prague has been quite productive. It is a real pleasure to be in this city. It's such a beautiful city. I think you've seen it. It's like walking around the fairy tale town. Partikular na ang joint communique na nilagdaan para sa proteksyon ng OFWs. Sa pamamagitan nito, matutukoy na ng Czech Republic kung ano-anong sektor akma ang skills o kakayahan ng mga Pinoy. Magkakaroon din ng mekanismo para sa ligtas na recruitment sa mga OFW. Kailangan kasi ng Czech Republic ng karagdagang manggagawa kaya itataas nila sa Mayo sa 10,000 ang kota nila sa Filipino workers kada taon mula sa kasalukuyang 5,000. Ang mga OFWs sa mga sektor na nabanggit ko, kikilalanin niyan na kapantay sila ng mga Czech workers. Hindi sila i-discriminate, hindi sila bibigyan ng sweldo mas mababa o tatratuhin ng iba, kaya fair and equal ang pagtrato. Bago umuwi sa Maynila si Pangulong Marcos, dumalo rin siya sa Business Forum kung saan sinaksihan niya ang paglagda sa 3 Memoranda of Understanding sa larangan nito ng semiconductor, electronics, IT at business process management. Mula dito sa Prague, Czech Republic, nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Kambyo tayo sa ibang balita. Kulong ang 4 na Pinoy na namemeke ng mga kasal sa Amerika kapalit ng pera. Ginagamit itong tulay ng mga kababayan nating TNT para maging US citizen. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Nasentensyahang makulong ang 4 na Pilipinong sangkot sa malawakang marriage scam sa Amerika. Ayon sa Federal Court ng Boston, magkakasabwat ang 4 na Pinoy sa pamemeke ng kasal na nagiging tulay para makakuha ng legal status ang daang-daang TNT o undocumented immigrants. Ang singil nila sa bawat kliyente, 20,000 hanggang 35,000 US dollars o mahigit 1 milyong piso. Taga Los Angeles, California ang mga Pinoy. Ang modus nila gumamit ng mga peking dokumento para mapadali ang pagproseso ng mga work permit at green card ng kanilang mga kliyente. Simula October 2016 hanggang March 2022, umabot na sa 600 immigrants ang naging kliyente nila. Pero ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega, walang Pilipinong nagreklamo na nabiktima ng 4 na Pinoy. Walang lumapit ng Filipino to complain that they were victimized by this scam. Either ibang lahi or ayaw nilang magsumbong. Kasi, they're Filipinos. It's doubtful na wala silang sinubukan kahit isang Filipino na ma-scam, no? Aabot sa 2 taong pagkakakulong ang haharapin ng 4. After they complete their sentence, yung 22 months or 14 months, they'll be required to report regularly and show good behavior. So parang it's a kind of parole, no? Sa pinakahuling tala ng US Census, nasa 2 milyon ang mga Pilipinong migrante sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Bawal na ang no permit, no exam policy sa mga paaralan. Alinsunod yan sa bagong batas na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng Republic Act 11984, papayagan ng mahihirap na estudyante na kumuha ng pagsusulit kahit hindi pa bayad ang kanilang tuition at miscellaneous fees. Sakop ng batas ang lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo at technical vocational institutions. Sa ilalim din ng batas, inaatasan ang Department of Social Welfare and Development na tukuyin ang mga mahihirap na estudyante. Abiso naman sa mga motorista, may nakaambang dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa mga oil company, tataas ng 10 hanggang 20 centavos ang kada litro ng diesel. Habang bababa naman ng 10 hanggang 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang rollback sa gasolina ay bunsod ng pagdami ng supply ng krudo sa Amerika. Habang ang taas presyo naman sa diesel ay dahil sa tumataas na demand sa US at India, maging ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery sa Russia. Mga kapatid, posibleng bumigat po ang traffic sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong gabi. Dahil yan sa paglipat ng tunnel boring machine ng Metro Manila Subway Project. Mula port area sa Maynila, nalipat na kagabi ang ilang bahagi nito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Pero may ilang parte pa rin ng makina ang ibabiyahe mamaya. Posible magdulot po yan ng matinding traffic sa ilang lugar sa Metro Manila simula mamayang alas 9 ng gabi. Magsisimula yan malapit sa Road 10 na tutuloy sa C3 Road at 5th Avenue. Damay din hanggang G. Araneta, E. Rodriguez, Gilmore at Boni Serrano Avenue. Posibleng tumagal ang matinding traffic hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Kaya inaabisuan po ang mga motorista na umiwas na muna sa mga nabanggit na kalsada. Susunod, 3 sakay ng tricycle patay sa pananambang sa Bulacan. Mga tanim na talong sa Oriental Mindoro mistulang naihaw na dahil sa matinding tagtuyot. At pakinggan natin ang bagong Senti song ng Ben and Ben kasama si Bel Mariano. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Patay sa pamamaril ang 3 sakay ng tricycle sa San Ildefonso, Bulacan. Ang mga biktima hinihinalang tirador ng mga kable ng kuryente. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa.
Nagkalat ang dugo sa kalsada mula sa tumagilid na tricycle na ito sa San Ildefonso, Bulacan. Ang tatlong sakay ng tricycle tad-tad ng tama ng bala matapos tambangan kaninang madaling araw. Sa panayam ng News 5 sa San Ildefonso Police, hinihinalang mga tirador ng kable ng kuryente ang tatlong napatay. Sa paunang pagsisiyasat, hinabol ng isang SUV o pickup truck ang tricycle sa barangay Baswit hanggang sa bumangga umano ang tricycle sa isang poste at tuluyang tumagilid. Sa pagkakataong ito raw huminto ang humahabol na sasakyan at pinaulanan ng bala ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang tatlong sakay ng tricycle. Madaling araw nangyari ang krimen kaya wala umanong nakakita sa insidente. Halos mag-alas 4 na madaling araw yun kanina. Wala pang gising dun sa lugar. Nagising na lang yung mga tao pagkatapos na marinig nila na may mga putok. Walang natagpo ang baril mula sa tatlong biktima pero na-recover sa tricycle ang mga kable ng kuryente na posibleng ninakaw umano nila sa isang sakahan. Patuloy pa ring inaalam ang pagkakakilanlan ng mga biktima na tinatayang nasa edad 20 hanggang 30 anyos. Pinapa-enhance na rin daw ng pulis ang kuha ng CCTV sa lugar para matukoy ang mga gunman. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Wala nang naaani ang mga magsasaka sa Mansalay Oriental, Mindoro dahil sa matinding tagtuyot na dulot ng El Nino. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Tila naihaw na sa sobrang init ang mga tanim na talong ni Mang Francisco sa Sitio Iba, Barangay Waigan, Mansalay Oriental, Mindoro. Ang mga okra namang ito na dapat sana'y aanihin na sa susunod na linggo, natuyot na rin. Wala ring naaning sitaw si Mang Francisco dahil sa matinding init. Wala po talagang madam na harvest. Wala talaga. Dahil ang epekto po ng init ay halos totally mamatay talaga kasi walang supply ng tubig. Ayun po ang nagiging kasi start ng September, October up to December hanggang sa kasalukuyan ay wala talagang ulan na pumatak dito sa amin. Isa lang ang bayan ng Mansalay sa 5 bayan sa Mindoro na isinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Dahil walang irigasyon at kapos sa tubig ulan, tanging sa poso lang umaasa si Mang Francisco. Pero kahit ito, halos wala na ring maibugang tubig. Bukod sa pagiging rice granary ng Oriental Mindoro, tinagurian pa namang fruit basket ng Southern Tagalog ang probinsya. Nagsusupply din ng saging ang Mansalay sa Metro Manila. Kaya si Vicky, napapakamot ulo na lang dahil sa halos 500 tanim nilang puno ng saging, iilan lang ang namunga. Hindi po siya nakakapagbunga ng maganda. Tulad po dati nakakapag-ani po kami ng malaki-laki. Ngayon po wala po talaga. Pagod at gastos po na hindi na maibabawi. Sa datos ng Municipal Agriculture Office ng Mansalay, aabot na sa 136 million pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikultura ng bayan. At sa buong bansa, 1.31 billion pesos na ang halaga ng pinsala. Kahapon, nagpaabot ng tig 5,000 pisong cash assistance ang Department of Agriculture sa mga apektadong magsasaka ng Mansalay Oriental, Mindoro. Nagbigay rin ng binhi ang ahensya para makapagtanim sila agad oras na matapos na ang tagtuyot. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ipinagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagkain ng lahat ng uri ng shellfish gaya ng tahong at talaba mula sa ilang baybayin sa Visayas at Mindanao. Yan ay matapos magpositibo sa red tide ang mga nabanggit na lamang dagat sa baybayin ng Masbate, Bohol, Samar at Eastern Samar. Apektado rin ng red tide ang Surigao del Norte at Zamboanga del Sur. Ligtas naman daw kainin ng mga isda, pusit, hipon at alimango basta tiyaking mahuhugasan, malilinis at maluluto ng mabuti. Ang red tide toxins ay maaaring magdulot ng pagkalason. Jamming na may kasamang hugot ang peg ni na Can't Buy Me star Bel Mariano at Ben and Ben sa latest music video nila sa Otto. Yan at iba pang chika sa report ni MJ Marfori. Ito na ang music video ng kantang Otto ng Ben and Ben
featuring Can't Buy Me Love star Bel Mariano. Ang senti ang kanta na tungkol sa nagkakalabo ang relasyon. Swak na swak naman sa angelic voice ni Bel. Napapakinggan na sa mga streaming platform ang Autumn. Achievement unlock na naman para kay pop star royalty Sara Geronimo. Siya ang itinanghal ng Billboard Philippines na Woman of the Year. Ayon sa Billboard, dahil yan sa kanyang husay at tagumpay sa Philippine music and entertainment industry. Bukod dyan, tampok din ang singer sa cover ng Women in Music special issue ng magazine ngayong buwan. Last Thursday lang, nang iginawad kay Sara ang Global Force Award sa Billboard Women in Music Awards. Ito pang isang Filipina winner. Leading with 3 wins na ang ating pambatong si Marina Summers sa RuPaul's Drag Race UK versus the World Season 2. Sa latest episode, nanalo si Marina sa lip-sync battle ng kantang Release Me. Natalo niya ang Australian drag queen na si Hannah Conda. Nakapair din ni Marina sa isang dance challenge. Laban lang ng laban, Queen Marina. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Susunod, trending na pagkukulay sa mga aso, safe kaya? Tara't makisit-in sa klase sa UP tungkol sa global superstar na si Taylor Swift. At K-drama stars na sina Han So-hee at Ryu Jun-yu confirmed na nagde-date. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. May nauuso ngayong color grooming o pagkukulay ng mga fur baby. Cute tignan, pero ang tanong, safe ba yan? Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Fox ba to o aso? Ang isang ito naman, nag-ala Pikachu? Yan ang nauusong pet fashion color grooming para sa mga alagang aso. Ang mga fur babies, kinukulayan ng pet-friendly dye ang balahibo. Ang presyo niyan, 1,500 pesos para sa mga small breeds na gusto lang pakulayan ang kanilang tenga, buntot at paa. 2,200 pesos pataas naman sa mga mas malalaking aso. Pag full body ang kukulayan, 3,000 hanggang 4,500 o higit pa ang presyo. Inaabot ng 2 hanggang 4 na oras yung buong proseso mula nga sa pag-apply ng kulay at grooming ng aso. Depende pa nga yan sa breed at disenyo na gusto ng kliyente. Sinusuri din muna yung mga aso bago i-color groom. Tiniyak naman ng pet shop na ito sa Maynila na safe sa mga aso ang color grooming. Pero tinitiyak pa rin daw muna nilang walang sakit o skin condition gaya ng allergy ang fur baby bago kulayan. Meron silang sakit, hindi namin go-go. Pati, for example, if aggressive yung aso, hindi na namin i-apply yung color. We have a veterinarian on standby naman for any emergencies. Ang dog owner na si Rose, nasubukan na pakulayan ang kanyang toy poodle. Masaya naman daw siya sa kinalabasan ng kanyang alaga. Picture, gusto siyang kargahin. Tapos ko, mahilig ako magpakulay ng buhok. Ang mga alaga natin, syempre parang anak natin yan eh. Anak, gusto natin maganda tayo, ang aso natin, syempre gusto din natin maganda. Pero ang ilang animal rights advocate may agam-agam sa color grooming. I mean, did we ask the animals permission to do that? The animals have no voices. So ultimately, the humans make the choices. Dapat daw, alamin din ang pamatagalang epekto nito sa mga fur baby. Sila, they go into some sort of trauma, and sometimes the stress, yung stress factor, lumalabas. Paglilinaw ng mga veterinaryo, ligtas naman ang color grooming para sa mga pets. Basta panghayop din ang gagamiting pangkulay.
Huwag natin gagamitin yung mga pangkulay na ginagamit sa tao. Usually kasi toxic yun for pets, ano? Profesional lang din daw dapat ang gagawa nito. At siguruhin hindi mahukulayan ang mga sensitibong mga bahagi ng katawan ng aso, gaya ng mata at bibig. Pwedeng mag-cause din kasi yan ng mga eye problem. Kasi ng pet natin, yung ginamit natin pangkulay, pwedeng mag-cause yan ng mga problema sa tiyan nila, no? Pwedeng mag-cause ng pagsusuka, or yung iba pwedeng magkaroon ng diarrhea or pagtatai din. Paalala pa ni Doc, hanggang 2 beses lang kada taon pwedeng pakulayan ang fur baby. At ang mas mahalaga, tanggapin at mahalin ang mga alagang hayop kung ano ang totoo nilang itsura at kulay. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Bumuo na ng task force ang DILG para imbestigahan ang kontrobersyal na pagpapatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Git naman ng LGU, wala namang nasirang burol sa itinayong resort. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Ngayon ang huling araw sa trabaho ng mga empleyado ng Captain's Peak Garden and Resort na nasa gitna ng Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol. Kasunod ito ng pagpapasara ng DENR sa resort dahil sa kawalan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. 16 na empleyado ang apektado, kabilang ang working student na si Johanna Mundano at kanyang ina na inabutan ng News 5 na nagliligpit na ng mga gamit. Ang resort daw ang tanging nilang kabuhayan. Tumutulong din po siya sa may hirap eh. Isa na po kami doon. Ang hirap kasi sobrang sakit talaga para sa amin. Kadalasang mga residente sa Sagbayan at magkakamag-anak ang mga staff ng ipinasarang resort. Kaya malaking pahirap daw ang haharapin nila ngayon. Sarado na ang resort na ito. Paano kami? Ang hirap iraos ang isang linggo. Bigas pa lang, mahal na ngayon. Pambaon ng mga anak ko, paano na? Kanina namahagi ng ayuda ang LGU para sa mga apektadong empleyado. Ang foreigner na si Andreas na matagal lang parokyano ng resort. Laking gulat sa nangyari na muli itong bumisita kaninang umaga. Cannot understand, cannot believe why. Because the Chocolate Hill is here, the people lives here, and I think the people have the right can use that for daily business. Nasa tagong bahagi ng bayan ng Sagbayan ang Captain's Peak Resort kaya hindi ito tanaw mula sa view deck ng Chocolate Hills sa bayan ng Carmen. Giit ng Sagbayan LGU sa halip na kamalian, sana raw makita rin ng national government ang kanilang pagsisikap na mapalago ang turismo ng Bohol. Wala namang hills na nasisira dito. At saka makikita nila yung swimming pool nandoon sa flatland. Pero ayon sa gobernador ng Bohol, bubuo sila ng regulatory body na tututok sa pangangalaga sa protected area. Bukod sa Captain's Peak Resort, nasa watchlist na rin ng probinsya ang iba pang resort sa Chocolate Hills na Sagbayan Peak at Budagta. Yung pagbabago dyan, dapat hindi maka-alter ng view sa original na lugar. Ang DILG bumuo na ng task force na mag-iimbestiga sa posibleng kapabayaan ng ilang opisyal ng pamahalaan sa pagpapatayo ng resort. Sa susunod na linggo nagugulong ang imbestigasyon ng Kamara kaugnay rito. May hiwalay ding pagdinig ang Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Totoong nagde-date na ang K-drama stars na sina Han So-hee at Ryu Jun-hyul. Kinumpirma yan ng talent agency mismo ni Jun-hyul at ni So-hee. Pero paglilinaw ng aktres, ngayong taon lang silang nagsimula mag-date ng aktor, kaya wala raw pang aagaw na nangyari. November last year pa nang maghiwalay si Jun-hyul at co-star niya sa Reply 1988 na si Lee Hye-ri. Nagsorry naman si So-hee dahil sa isa niyang cryptic Instagram story. Hinala ng fans patama raw ito kay Hye-ri. Nananawagan naman ang agency ni Jun-hyul na respetuhin ang kanilang privacy ni So-hee. Susunod, Guinness World Record para sa largest human lung formation na sungkit ng Pilipinas. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.
Isa sa mga akusado sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kinumpirma ni PNP spokesperson Jean Fajardo na nasawi kagabi si Ricardo Zulueta dahil sa heart failure. Si Zulueta ay dating deputy ni former Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sina Bantag at Zulueta ay suspect sa pagpatay kay Lapid noong October 2022. Ayon sa Bataan Police, isinugod ng kanyang kapatid sa ospital si Zulueta sa bayan ng Dinalupihan bandang alas 10 kagabi, pero idineklara siyang dead on arrival. Pumanaw si Zulueta sa edad na 42. Nasungkit ng Pilipinas ang Guinness World Record para sa largest human lung formation. Mahigit 5,000 Pinoy ang lumahok sa pagbuo ng Korteng Baga sa Quirino Grandstand kaninang umaga. Naungusan ng Pilipinas ang India na dating record holder noong 2017. Ayon sa Department of Health, layunin nitong magpalaganap ng kaalaman tungkol sa tuberculosis o TB. Base sa 2023 Global Tuberculosis Report ng World Health Organization, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng TB. Aminado rin ng DOH na tumaas sa mga kaso ng TB sa bansa kumpara sa mga nakalipas na taon. Bilang na ang mga araw na mga manloloko, simula bukas mabibisto na ang galawan ng mga scammer sa Budol Alert. Panoorin natin to. Noong nakaraang taon, mahigit 1 bilyong piso ang natangay ng mga scammer. Industriya namang maituturing ang pambubudol. Lalo na ngayong hindi lang dumarami, kundi humuhusay pa ang mga kawatan. Kaya naman bumuo ng programa ang News 5 para magbigay babala sa publiko. Yan ang Budol Alert na pangungunahan ni Hepe Luchi Cruz Valdez kasama ang News 5 correspondents. Ito pong programang Budol Alert ay ang magwa-warning sa inyo ng kung saan kayo dapat lumalayo at hindi naloloko ng mga manloloko. Sa unang pasabog bukas, nakilala namin ang mga biktima ng cyber sextortion, kung saan ginagamit na panakot ang mga malalaswang larawan at video kapalit ng pera o anumang pabor. Tampok ang kwento ng isang lalaki na ilang ulit na hututan ng pera nang nakachat niya online. Napansin ko na nakataas yung phone niya. Sinabi niya na isi-spread ko tong video mo. 10 taong gulang na bata naman ang pinangakuan ng 8,000 piso, kapalit ng sex video. Anong sunod na request naman niya? Picturein ko daw po yung gamit ko na panty kahapon. Isang 15 anyos namang dalagita ang inalok ng cellphone at alahas ng isang 40 anyos na lalaki kapalit ng hubad niyang larawan. Eh, yun po yung isa sa mga kinakatakutan ko na baka po ikalat niya at pakita ng mga classmates ng mga kaibigan ko. At nakilala ko naman ang isang 18 taong gulang na dalaga na binablackmail daw ng ex-boyfriend niya. Binablackmail niya na po sa akin na hanggat hindi daw po ako nagsisend ng iba pang picture. Hindi daw po yung ibang. Abangan ang kabuuang kwento ng cyber sextortion sa Budol Alert. Bukas, 4:30 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Ayan mga kapatid, rinig nyo naman, 4:30 po yan bukas bago po ang Frontline Pilipinas Weekend. Tama. Abangan nyo kami ni Mon. Isa tayo dyan sa mga News 5 correspondents. Sa pangunguna po yan ng aming Hepe na si Luchi Cruz Valdez. Nakakalungkot kasi every week, hindi nawawala yung mga balita tungkol sa mga budol, na scam, na loko. So ito po yung magpapaalala sa ating mga kababayan. Yan ang mga balita mula sa Frontline Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Sa ngalan ni Jess De Los Santos, ako po si Mon Gualvez. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman po si Nikki De Guzman. Magandang gabi, Pilipinas.